Ano ang ibig sabihin 'pag binabanggit natin ang oral health at bakit hindi lang ito tungkol sa ngipin? Sige nga po. Yes, minsan napakahalaga po at napakaimportante po dahil, maintindihan po kung ano po talaga ang, oral health. Ang oral health po ay hindi lamang po ito, patungkol sa ngipin. Ito rin po ay, kaakibat po nito ay ang ating mga kasama po nito ay ang ating mga gilagid, ang ating siyempre po importante din ang ating parte po na ito ng dila, gano'n din po ang kabuuang, oral mucosa po ng ating, bibig ano. Ito po kasi ay napakahalaga at napakaimportante dahil ito pong oral health na ito at ang oral cavity na ito ay kaakibat po nito ay ang pagkakaroon po ito po ay konektado sa ating mismong pagkain din ng ating, pag-digest ng pagkain at the same time ito rin ay, kasama sa ating, respiratory health 'no. Hindi lang kasi ito, napaka napaka kumbaga napaka-limited na ngipin lang ang oral health. Ito rin ay may kaakibat na dahil dito rin mismo nakikita natin, tayo ay nagge-gain ng self-confidence hindi lang sa mga ngiti natin dahil ang isang healthy at magandang oral health ay kaakibat nito na may magandang ngiti at magandang pangangatawan dahil ito ay instrumento para tayo ay makakain at ma-digest natin ng maigi ang ating mga pagkain. At ito rin ay, sumasalamin na sa ating buhay na makapag-gain tayo ng gain natin ang ating self-esteem at ang ating self-confidence dahil sa isang magandang ngiti at healthy na oral health. Ayun, Thank you very for well said naman that. talaga. Yes. So, Miss Annie ha, ang oral health hindi lang ipin. Kasama diyan Yes. ang dila mo, kasama diyan ang gums mo. But Doc, Correct. okay, let's talk about the Philippine scenario. Ano po ba ang pinakakaraniwan po na oral health issues na nakikita po ninyo sa mga Pinoy? Go ahead po, Doc. Yes po 'no, ang isa po sa napakataas na prevalence po ay yung dental cavity or yung dental caries na sinasabi, 'no. Halos po ito po ay 98% po ng ating populasyon ay, meron pong ganitong, disease 'no. At gano'n din po ay ang pagkakaroon po ng periodontal problem or yung periodontitis. Ang simula po nito ay nagsisimula po ito sa simpleng pagdurugo ng gilagid na tinatawag nating gingivitis at ito po ay kaakibat nito kung hindi po ito masusolusyunan o hindi po ito makikita ng isang eksperto o ng isang dentista, ito po ay magtutuloy sa isang, sinasabi nating periodontal problem na dito na po na nagkakaroon po ng experience ang ating mga pasyente na nagtatanong, "Dok, bakit wala namang sira minsan ng ngipin ko?" Pero ito ay gumagalaw. So, ito po ay sa kadahilanan na hindi po sila regular na nakakapagpalinis at nakakapagpatingin sa ating mga dentista. So, kailangan po na lahat po ito ay matignan at masuri dahil ito pong mga dental cavities na ito at mga periodontal problem na ito ay isa po o dalawa sa mga bagay po na nakikita natin sa ating populasyon. Ngayon pong, lalo na po at nagsisimula pa rin po ito na kailangan na ma-educate po ang ating mga bata. So ito po ang dahilan kung bakit po isa ito sa mga pinakamataas. Dahil po minsan po ang ating pagkain 'no, ang ating diet 'no, hindi na po natin, isinaalang-alang lalo na po ang pagkain ng sugary products 'no, at mga carbonated drinks 'no. Isa po ito sa contributory factor kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga cavity na napakarami dahil po sa gusto rin natin na at mga sinasabi nating mga kinakain nating mga carbohydrates 'no. Isa rin itong factor kung bakit nakaka-contribute po sa, pagdami po at paglala ng ating mga dental cavities at dental problem sa ating kalusugan.